Hello Taurus, welcome and this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate, piliin lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe. Welcome po sa mga bumabalik. Tingnan lang natin kung ano yung current energy mo, kung ano pa yung mga parating sa'yo, kung anong gabay sa'yo, kung ano may papayo, okay? And be open-minded, hindi halos lahat ha makaka-resonate, piliin niyo lamang, okay? Start na tayo. Give me the message for Taurus, please. Meron ka dito, Ten of Cups reverse. Give me the message, okay? Tumalsik to. Meron ka dito, Three of Swords upright. Nakikita ko dito, Taurus, yung iba sa inyo nasasaktan, nasasaktan sa nangyayari. Sabihin natin na hindi ka masaya sa buhay, asawa mo, no? Or sa buhay, relasyon na meron ka. Hindi halos lahat, ito lang yung nakikita ko. Yung iba sa inyo, nasasaktan dito. Kumbaga, merong masakit, malalim na sugat na nararanasan ngayon. Kumbaga, na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Kumbaga, nakakahantong to ng hindi to nakakatulog, nakakaramdam to ng depress, or sabihin natin na heartache, nasasaktan siya. Kasi hindi niya matagpuan yung kagalakan, kasayahan, or sabihin natin na may away kayong dalawa ng iyong karelasyon, bagong heartbreak. Then, nakikita ko rin dito na nagkakaroon ka dito ng yung iba, walang mauwian or broken family, broken home, ganyan. Ito yung nagbibigay ng kalungkutan sa'yo. Kasi, hindi mo maranasan yung kagalakan, kasiyahan, kasi feeling alone ka dito. Ito yung nararamdaman mo ngayon, okay? Hindi halos lahat. Kumbaga, nag-aalinlangan ka, nasasaktan ka, feeling mo ang bigat ng nararamdaman mo. Pero ganun pa man, may papayo ko lamang sa iyo. Lakasan mo ang iyong kalooban. Isipin mo na lamang na hindi mangyayari iyan kung walang ibig sabihin, kumbaga lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, masakit man o masaya, meron niyang ibig sabihin para sa atin. Yan ay para din sa ikabubuti natin. Maybe meron din niyang aral para sa iyo, kaya nararamdaman mo yan, or pwede rin sabihin tinatanggal ka sa masasakit na karanasan mo. Kumbaga, ngayon pa lang nararamdaman mo yung sakit, pero meron in the end, maunawaan mo kung bakit nangyayari yung mga ganyan sa iyo, okay? Then, nakikita ko dito sa Queen of Swords, sabihin natin na nagkakaroon ka dito ng mas nakatuon ka sa mga sinasabi ng tao, or pwede rin sabihin naapektuhan ka sa mga chismis, gossip sa iyo, sa nangyayari sa sitwasyon mo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Maybe meron kang nararamdaman ditong kumbaga sakit ng kalooban, or sabihin natin na meron ditong nag-iisip ng sobra, okay? Ikaw yung nag-iisip dito ng sobra. Then, nakikita ko rin dito na meron kang person ng Aquarius, Libra, and Pisces. Then, nakikita ko rin dito na meron ka din ditong Virgo. Okay? Then, ganun pa man kahit may mga masasakit na nangyayari sa'yo, hindi halos lahat, piliin nyo lamang. Meron ako nakikita dito na bagong parating, bagong trabaho, bagong oportunidad para sa'yo, bagong business. Maybe nagpaplano ka na mag-business. Then, nakikita ko rin dito na meron kang gagawin na talagang pagtutuunan mo ng pansin. May mga plano ka, may mga hakbang ka, or sisimulan kang trabaho na nagkakaroon na patungo to sa sa tagumpay, okay? Nakikita ko dito kasi na sobra kang masipag. Meron ka ditong gagawin na talagang magbo-boom, no? Kaya kung ano man yung mga plano mo, kung ikaw man ay nag-iisip ng trabaho or business, meron ditong kumbaga positive outcome na magkakaroon dito ng magandang
resulta, no? Kumbaga, hindi mo to inaasahan. Kailangan dito ng ng concentration para sa'yo, okay? Ayun yung nakikita ko dahil patungo to sa tagumpay. Maybe kaya lumabas din dito tong sakit na nararamdaman mo. I think ipopokus mo yung sarili mo, no, sa pagtatrabaho nang sa ganun makalimutan mo yung mga sakit na nararanasan mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko, nakatuon ka sa goal. Dito ka patungo sa iyong mga pangarap, sa iyong goal, kasi ayaw mong bigyan pansin yung nararamdaman na sakit mo kahit ikaw ay nasasaktan pag nag-iisa. Maybe pumapasok lang din tong pain na nararamdaman mo kapag ikaw ay nag-iisa na sa inyo. Yung time mo na nang papahinga ka, dun mo nararamdaman yung mga masasakit na feelings, nakaraan, or kung ano man yung iyong dinadalang bigat ng kalooban, dun mo nararamdaman siya. Pero ganun pa man, dun ka ngayon nakatuon sa iyong mga pangarap, sa iyong ginagalawan, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung parating para sa'yo, kung ano yung nararamdaman ng person mo, or ano man yung mga payo pa para sa'yo, or kung ano pa yung nararamdaman mo. Give me the message for Taurus, please. Yan, tumalsik. Sinasabi dito, no? This could be the one. So, ibig sabihin, natagpuan mo na daw yung yung tamang partner para sa'yo. Okay? Natagpuan mo na. Meron ditong pangyayari na hindi mo siya tama ba? Inaasahan. Okay, tingnan pa natin. Lumabas to. Soulmate, okay? I think maayos pa yung relasyon nyo, no? Kung ano man yung dahilan ng pagkakahiwalay nyo. Kumbaga, may aral lang din dito. Maybe, para ka matuto ang bawat isa. Pinaglayo muna kayo, no? Kasi lumabas dito si soulmate. Yes, this is your soulmate. Kung sino man yun. Kung bakit ka nasasaktan. Pwede rin kasi itong taong tong nasasaktan kung hindi ka nakakaramdam ng sakit. Yung person mo yung nasasaktan, okay? Then, nakikitaan ko rin dito, no? Trust. Magtiwala ka lang daw. Ito lang daw yung sitwasyon na tumatawag sa inyo, no? Maniwala ka. Dahil ito'y parating para sa iyo, or pwede rin sabihin may pagkilos kang gagawin para dito. Kasi nahihirapan ka sa nararamdaman mo, ayaw mo ng ganitong pakaramdam mo, kaya kikilos ka, tatrabahuhin mo, okay? Then, nakikitaan ko dito, very soon, meron parating para sa iyo. Kumbaga sinasabi dito na clear, decide what you want so that comes to you now. Isipin mong maliwanag, no? Malinaw kung ano ba talaga yung gusto mo. Dahil mamamanifest mo kung ano talaga yung hinahanap mo. Kaya, kailangan mo talagang isipin mabuti kasi once na yun ang iniisip mo palagi, araw-araw, pagkagising sa umaga, pagkagabi, yun ang dadalhin sa iyo ni universe, okay? Or ni God, siya yung magdadala sa iyo kasi yun yung tinitibok ng puso mo. Kaya, sinasabi din dito na iwasan yung mag-isip ng negatibo, okay? Then, unrequited love, meron dito, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. I think dalawang person ang parating sa'yo, or pwede rin sabihin dalawang yung person. Namimili ka, nahirapan ka sa isa, kumbaga natagpuan mo yung isa ng komplikadong sitwasyon, okay? Meron ditong ayaw bumitaw sa'yo at meron dito na gusto mo, okay? Kumbaga, dalawa. Namimili ka sa dalawa kasi dito sa isa meron ditong hindi balansing pagmamahalan. Kumbaga sinasabi dito na hindi pa sapat hindi pa sapat yung totoo yung nararamdaman kasi yung isa sobrang magmahal din, yung isa nakafocus sa trabaho. So ibig sabihin hindi siya balance. Kumbaga dun nawawala yung connection, okay? Kaya meron ditong nasasaktan kasi yung isa nakapokus sa work. I think ito yun, kaya lumabas siya.
So, ikaw na lang mamili, ano, kung saan ka dito dahil ito lang yung nakikita ko. Meron dito ang palapit na parating sa'yo. Soulmate, magtiwala ka daw. Then, meron ka lang kailangan tapusin. Isa, mamili ka. Maybe dalawa, love triangle, ganyan, love triangle ang sitwasyon mo. Or meron ditong tao na humahabol sa'yo kahit ikaw ay gusto mo yung isa. Okay? Ayun lang yung nakikita ko dito. Kasi kung titingnan mo dito, may 3 tao dito, no? Nalilito ka. Gusto nito. Kaya lang mas nakatuon ka sa iba. Kumbaga yung mga angel mo, no? Yung mga gabay na umaano sa'yo. Tinuturo sa'yo na magtiwala ka, no? Kaya lang meron ditong isa nag-aalinlangan. Hindi siya sigurado. Pero itong isa, magtiwala ka daw, okay? Dahil ito'y parating para sa'yo. I think may aayusin ka dito, no? Gusto mong maayos muli yung family mo kung meron man itong love triangle na nangyari sa inyo. Kasi nahihirapan ka dito, nasasaktan ka kung ikaw man ito, no? Meron kang person na Libra, Aquarius, and Virgo, and Pisces. Okay? Piliin lamang kayo na lang ang mamili kung aling ang energy nyo kasi marami kayo dito. Ito lang yung nakikita ko. Okay, hanggang dito na lamang Thank you for watching and love and peace.